kung kayo yung mag-a-advise sa kanya, yan ba yung a-advise nyo? Ganyang statement? No? Na bawat paragraph bumabalik sa kanya. Pati yung mga pati yung sa airport. Di ba pati yung sa airport? Nireklamo niya yung CCTV. Ang daming problema ng airport. Problema ng airport yung surot. Problema ng airport yung mahahabang linya. Problema ng airport yung human trafficking, etc. Pastillas. Tapos ang kanyang niraise na issue ay yung kanyang CCTV. Diba? Oh. Ni-release. Di ba? Bakit daw ni-release? Threat sa security niya. Di ba? Tapos yung kampa, yung hindi lang nanganganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Talagang kine-casing daw sila. Nakalagay dyan, no? Salitang casing. Ang ibig sabihin ng casing, ay hit. Di ba? Kine-casing ka para ikaw ay patayin. No? Kaya talagang yun ang kanyang banat sa kapulisan. Hindi lamang siya nilalagay sa panganib. Mukhang may balak sa kanya. No? Kaya dapat talaga sagutin ng PNP yan. Pero hindi niyo ba nakita yung kanyang interview last night sa GMA7? GMA ba? Nakita ko yung sa SMNI. Mas matindi nakita ko din yung SMNI. Yung interview niya sa GMA7. Dahil sabi niya ay marami siyang mga issue kung bakit siya nag-resign, personal, budget, bayan, pero tsaka na lang niya ipapaliwanag. No? Sabi niya, tsaka na lang niya ipapaliwanag. Pero sinimulan din niya ipaliwanag. No? Kahit sabi niya, tsaka na niya ipapaliwanag. At nagsimula siya doon sa GAA, sa budget. Na hindi siya kontento doon sa budget at direction nito. Pero hindi niya in-specify bakit. Malamang yan yung confidential at saka intelligence fund na natanggal. Na sinampahan ng kaso nila Barry. Ito talaga sila Barry. Natanggal na lang. Kakasuhan pa. No? Kakasuhan. Yun yung binanggit niya. Problema itong isang kasama natin. No? Oo. Sa GAA. No? Sa GAA. Oo nga. Marami pa siyang sinabi tungkol sa Okta. Itong Okta na ito, ngayon lang ako nakakita ng ganyang survey. Na ang survey between Duterte ba o Marcos? Dapat ang survey ay ikaw ba ay pro-Pilipino? Pilip ka, di ba? Sabi niya, dapat bayad kasi bayad yung survey na yan laki ng ginastos dyan bayad yan. Dapat ang survey, ang tinanong, ikaw ba ay pro-Pilipino? Ang kulang doon sa sinabi niya, dapat yung nakalagay sa survey, ikaw ba ay pro-Pilipino o pro-China? Tama. No? Dapat yan. Yun yung kulang, no? Tawa ako ng tawa nung pinapanood ko yung interview niya sa GMA7. No, dapat kasama siya sa sample size na yung mga Duterte. Kayo po ba ay pro-China? Kaya yun lang, sumingit lang ako dahil parang may kulang doon sa pinag-uusapan niyo. Sige, babay na. Biglang dinispatch siya no? Parang napadaan lang sa kanto no? Sige, ito muna, si Attorney Barry, anong sa tingin mong play dito ni Sara Duterte? Yung pine-play up niya kasi yung issue ng security niya, meron daw threat, nabawasan ng 75 na police, pero more than 300 pa rin. Ano bang goal niya rito? Obviously, kailangan niya palakasin pa rin yung tingin niyang pinaka-core strength niya. Diba? Yung kanyang malakas na pagdindig laban sa mga komunista, diba? At mga kriminal, etc. Kaya diba, ang story nilalabas sila lagi, kaya kailangan ni Sara Duterte ng bantay dahil si Sara Duterte lang ang tunay na lumalaban sa mga kalaban ng bayan, mga drug lord, diba? Mga NPA, etc. Yan ang kanyang anggulo. Hindi niya bibitawan yun, siyempre. Just so happens na convenient din na sa ganong klaseng ganong klaseng narrative, pwede niyang i-justify yung kanyang napakalaking gastusin sa personal security. Hindi lang para sa kanya kasi kailangan klaruhin natin doon sa kanyang 358 na naiwan. Hindi na naman siya binabantayan doon Binabantayan pamilya niya, binabantayan mga anak, binabantayan asawa, binabantayan pati yung kanya yung chief of staff niya, alam ko, tsaka yung asset niya, may mga security lahat yon. So, lahat yon kailangan bantayan dahil lahat sila ay tinatarget, sabi nga ni Sec Ronan, kine-casing ng mga kalaban ng bayan. At yun naman kasi talaga yung kanyang yun yung contrast na sinusubukan niyang i-establish talaga sa pagitan niya. Diba? Duterte, tapang, lumalaban, at si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na yan.
Dahil sa mula nang naupo, tumaas ang kriminalidad. Mula nang naupo, 'di ba? Tumapang uli ang mga rebelde, etc. So, yun yung yun yung kanyang core narrative na tingin ko lang nagdo-double down na sila on that. At conveniently, na-justify din yung kanyang panawagan na magkaroon siya ng seguridad. May isa pa diyan ito si Sen Edu baka Pero huntahan lang to Hindi ko kailangan sumagot Pwede na natin tapusin to. Joke lang. Hindi yung napanood ko yung interview niya sa SMNI Sabi niya, it's all about perpetuation in power. English yun Yan pa! Ilan daw kasing bumitaw na nakaupo, Yes. Ba? Sige, Senator Edu, anong tingin niyo dyan? Well, it really takes one to know one. Parang yung sinabi niya sa polis. Sabi niya doon sa mga polis, doon sa interview na yun, sabi niya, ito ay modus operandi ng PNP. Itong ganitong klaseng harassment, itong ganitong klaseng casing. Di ba? Di ba? It takes one to know one. Alam niya. Ang natokhan. Kabisado. Ang problema lang kay Vice President Sara, hindi siya madaldal. Pero yung one of the few times na magdadaldal siya, parang ibinabaon niya yung sarili niya. Dito kasi sa Fox First, yung host ang nagbabaon sa akin sa Kumunoy, So Sara, siya na mismo nagbabaon sa kanya sa Kumunoy Halimbawa, sinabi niya na gusto kong ibalik yung aking mga security na nasa akin na 2007 pa. 2007 pa. Yung ganyan, nirerelyebo yan para walang familiarity Meron diyang rules at policy ang PNP. Dito kitang-kita, yung rules na yon ay hindi sinusunod. Exactly, ginagawa niyang private security agency ang PNP. Exactly, ginagawa niyang personal bodyguards itong mga kapulisan at hindi na relyebo. Bawal yan. 2007 pa, nasa kanya na, di ba? Yung mga tinanggal sa kanya at ngayon parang gusto pa niya ibalik. Yun ang problema sa mga ganyang klase, mga eloquent na mga politiko. Nababaon sila sa sarili nila na mga sinasabi. Kaya ako, maingat ako rito pag nag-guess ako sa Fox First. Dahil may tendency yung host na gamitin laban sa iyo yung sinasabi mo. Self-incrimination lagi yan. Lagi dito kasi, Attorney Barry, si Senator Ronald, binabasahan ko yan ng Hindi, next time pala, babasahan ko na Miranda rights yan. para maging maingat. Lahat po ng sasabihin nyo rito sa panayam na ito ay pwedeng gamitin laban sa inyo. Oo. Yan kasi host, nagtatanim, farmer. Na-set up mo lang ng 2-3 beses, hindi na makalimutan. So, ayun. Niyari ako niyan last time